Pag naririnig nyo ang salitang ampatuan, ano ang unang pumapasok sa isip nyo? Sigurado ako, ang unang pumasok sa isip nyo ay ang nangyari pagpaslang sa madaming mga tao noong 2009. Paano at bakit nga ba nangyari ang malagim na sinapit ng mga biktima sa kamay ng mga ampatuan? Iyan ang alamin natin ngayon sa JP Amazing Stories. Noong November 23, 2009, ito ang araw na magpa-file sana ng Certificate of Candidacy si Toto Mangudadatu bilang governor ng Maguindanao sa pamamagitan ng kanyang asawa na si Jeneline Mangudadatu. Kasama naman ng kanyang asawa ang kanyang dalawang kapatid, mga media men at mga taga-suporta. Sila ay binubuo ng 7 sasakyan na patungo sa Sharif Agwak, Maguindanao. Hindi na sumama si Toto dahil bago pa ang November 23 ay nakakatanggap na ang kanyang kampo ng mga death threat na kesyo harangin daw sila ng kalabang kampo pag pumunta sila sa Commission of Election. Ang kalabang kampo na ito ay ang pamilya Ampatuan na dati niyang kaalyado sa politika. Ang isa kasing miyembro ng Ampatuan clan ay tatakbo din sa pagka-governor at ito ay si Andal Ampatuan Jr. Hindi pa nakakarating sa Commission of Elections Office ang convoy ay hinarang na sila ng 100 armadong lalaki. Takot na takot si Jeneline, kaya naman nagawa pa niya mag-text sa asawa niyang si Toto at sinabi niya na may humarang sa kanila at ito daw sila Andal Ampatuan Jr. Sinabihan sila ng mga armadong lalaki na ibahin ang daan at sundan sila papunta sa Sitio Masalay, Maguindanao. Ang lugar dito ay malubak at puro burol. Nang ang convoy ay nasa Sitio Masalay na, dito na sila pinagbabaril sa pangunguna ni Andal Ampatuan Jr. Ito ay ayon sa kwento ng dati ding Vice Mayor ng Maguindanao na si Sukarno Badal, nakasama din sa ginawang massacre. Pero nung kalaunan ay bumaliktad ito at naging state witness ng prosecution. Ang mga biktima ay binaril ng mga sospek sa mata at sa masaselang bahagi ng katawan. Dahil sa ang kasama sa convoy ay halos puro mga babae, kaya naman ang mga ito ay ginalaw muna nila bago tapusin. Ang iba ay ginilitan pa ng leeg, sinagasaan at inilibing ng buhay. Ayon sa Baco operator, na isa din sa mga witness ang kaso na si Bong Andal, ay siya mismo ang naghulog ng mga sasakyan at saka pinipi niya sa pamamagitan ng kamay ng Baco kahit na may mga tao pa sa loob nito. Kaya nga ilan sa mga na-recover na katawan ay nagkaalasog-lasog na at hindi na nila makilala pa. Sunod ng hinulog sa hukay ay ang mga bangkay na pinagbabaril nila Andal Jr. Ang utos na pagpapalibing ay mula kay Andal Sr. na nakausap niya sa cellphone mismo at mula din kay Andal Jr. na nasa crime scene mismo. Nag-report kagad si Toto sa mga otoridad na nakidnap ang kanyang asawa at mga kasamahan nito. Nakipagtulungan din sila sa mga sundalo, kaya naman sumakay sila sa isang helicopter para madali silang makita. Pagdating nila sa Sitio Masalay ay laking gulat ng mga sundalo na hindi kidnapping ang kanila nakita, kundi isang massacre. Nang makita nila Andal Jr. ang helicopter, sumigaw ito sa grupo niya na tumakas na. Bigla nagtakbuhan ng mga sospek, kabilang ang Baco operator na si Bong Andal. Utos kasi ni Andal Jr. na wala dapat na mahuli ang mga pulis kahit anumang mangyari. Hinabol ng mga pulis ang grupo ni Andal Jr. at yung iba ay dumiretso na para tingnan yung hukay. Tumambad sa mga otoridad ang isang fresh na hukay at mga sasakyan na wala ng laman. Habang kinukuha nila ang bangkay, nakita nila na mayroong isang survivor at siya ang nagkwento sa nangyari. Nang muling hukayin ng lupa ay laking gulat nila na maraming katawan ang narecover nila. Narecover ng mga otoridad ang 58 na bangkay. 32 dito ay miyembro ng media na mula sa Central Mindanao at National Capital Region. Ang mga media personnel na ito ay inibitahan lamang para i-cover ang pag-file ng COC ni Toto Mangudadatu. 20 naman dito ay mga kamag-anak ni Toto, kabilang na ang kanyang asawa. May 6 na tao naman ang natsyempohan na dumadaan lang sa lugar na yon, kaya para walang saksi ay dinamay na din. Dahil dito, naging prime suspect nila si Andal Jr. dahil siya lamang ang may kakayahan
para gumawa ng mga bagay na ito. Maraming lugar sa Mindanao ang isinailalim sa state of emergency, ayon na rin sa utos ng Pangulo. Noong November 26, 2009, 3 araw pagkatapos ng massacre, ay isinuko ni Andal Sr. si Andal Jr. at agad na dinala sa Manila para ma-inquest. December 5, 2019 ay inaresto iba pang miyembro ng Ampatuan Clan ayon na rin sa investigasyon ng mga otoridad. At kasabay na ito ang balita na ang buong Maguindanao ay under na ng martial law na binawi din ng Pangulo matapos ang isang linggo. Inaresto din si Andal Sr., Saldi Ampatuan, Sajid Ampatuan at iba pang miyembro ng pamilya. Kanya-kanya sila ng alibay para lang makaiwas sa kaso. Ayon kay Andal Sr. ay wala siyang alam sa plano ng anak. Agad itong pinabulaanan ng ebidensya at salaysay ng mga testigo. Ayon sa mga testigo ay July 30, 2009 pa lang ay pinaplano na nila ang pagpatay kay Toto. Ang plano na ito ay nagmula mismo kay Andal Sr. At ang pagpaplano ay nangyari sa Century Park Hotel. Ayon naman sa kwento ni Andal Jr. ay imposibleng nandun siya dahil siya ay nasa bayan ng Unsay ng araw na yun. Ganon din ang sinabi ni Saldi sa kanyang mga pahayag. Siya naman daw ay nasa Manila noong November 23, 2009. Si Sajid Ampatuan lang ang pinayagan ng korte para makapagpiyansa dahil na rin sa kawalan ng partisipasyon dito. Ayon sa kanya ay lumayo na siya sa pamilya noong siya ay tanggalin sa pwesto bilang OIC ng Maguindanao, 1 buwan bago isagawa ang krimen. Ilan sa mga dating kaalyado ng pamilya Ampatuan ang biglang bumaliktad. Ang isa na dito ang hitman ng pamilya na si Suwaib Upam. Isa siya sa palaging pumapatay ng mga tao na kumakalaban at nagkakaatraso sa pamilya, kahit pa mismo ang makamag-anak nito. Kaso sa kasamaang palad, namatay siya bago pa man siya isalang sa korte bilang witness. Ang isa pa ay si Ahmad Ampatuan na pamangkin ni Andal Sr. Minsan siya nakaranas ng ambush mula sa pamilya. Nang mabalitaan ng mga ito, natatakbo siya sa politika at nakikipag-alyansa kay Toto. Dahil sa request ng DOJ ay nailipat ang kaso sa Quezon City. Ayon na rin sa ginawang pagpapasya ng Supreme Court. Sa unang raffle ng kaso ay naibigay ito sa Branch 84 ng Quezon City Regional Trial Court sa pangunguna ni Judge Luisito Cortez. Hindi ito tinanggap ni Judge Cortez dahil na rin sa pressure. Muling inikot ang ruleta at ito ay natapat sa Branch 221 sa pangunguna ni Judge Jocelyn Solis. Buong puso at tapang itong tinanggap ng babaeng hukom at tinanggihan pa niya ang offer ng PNP na police escort. Pero lumipas ang ilang mga araw ay nakumbinsi na siya na kailangan niya ng police escort. January 5, 2010 ay formal nang sinimulan ni Judge Reyes ang pagdinig sa kaso. February 2010 ay nakatanggap kaagad si Judge Reyes ng 5 motion for inhibition para sa kaso mula sa mga Ampatuan. Para sa mga Ampatuan ay halatang nakapanig na kaagad si Judge Reyes sa prosecution. Ang 5 motion ay pinasura din kalaunan. March 2010 ay pinaresto ng korte ang 196 na katao na tinuturing mga suspect sa massacre. Noong 2011 ay inanunsyo ng Supreme Court na ang Branch 221 ni Judge Reyes ay magiging special court at maaari magsagawa ng marathon hearing. Ibig sabihin, walang ibang kaso na pwedeng hawakan si Judge Reyes hanggat hindi niya naibababa ang hatol sa mga nasasakdal. Mula 2010 hanggang 2015 ay prosecution lamang ang may karapatang mag-present ng mga testigo na umabot sa 357 na katao. Taong 2016 lang nakapagpresenta ng testigo at ebidensya ang defense team. Dahil sa dami ng namatay na testigo at sa dami na akusado, ay talagang gumugol na mahabang panahon para lang maibigay ang hustisya na para sa mga naulilang pamilya. Sa 10 taong paglilitis ay kinamatayan na ito ni Andal Sr. dahil sa liver failure noong July 17, 2015. Na-stroke naman si Saldi at na-hospital arrest. 3 testigo ng prosecution ang pinatay ng mga di nakikilalang sospek. Ilang mga reports din ang lumabas na tinangkang suhulan daw ng pamilya Ampatuan ang mga pamilya ng biktima ng 50 million pesos para lang iurong ang kaso. Maraming dahilan kung bakit humaba
at gumugol ng maraming taon para lang mahatulan ang mga akusado. Bukod sa dami ng sospek, mga namatay na testigo, mga ebidensya at legal system ng bansa, nakapagpatagal din ang pabago-bago ng abogado ng prosecution at ng defense. Bumaha din ng iba't ibang motion katulad ng mga request para maging isang state witness ang isang tao, request para magpa-hospital, request para makapagpiyansa at marami pang iba. Kaya hindi din masisisi si Judge Reyes kung bakit nagre-request siya ng extension sa Supreme Court para sa araw ng hatol. Noong December 19, 2019, ilang araw pagkatapos ng 10th anniversary ng Maguindanao Massacre, ay inilabas na ni Judge Reyes ang kanyang hatol. At dito niya pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang Apantuan Brothers. Ang mga convicted ay dinala agad sa New Bilibid Prison mula sa Camp Bagong Diwa. Sa kabila ng mga nahatulan ay pinaghahanap pa rin ng batas ang ibang sospek. Ang Maguindanao Massacre ang itinuturing na worst case of election-related violence in Philippine history at single deadliest incident for journalists in the world.